Sabi ho ni Pinoy, ito hong pagkasabi ho ni President Noy, si President Noy, kung siya daw ho'y uuwi, dito ho, isang araw lang siya uuwi sa Times Street sa Quezon City ho to. Sabi niya, baka hindi na raw siya bumalik ng Malacanang. Kaya wag niyong hahamunin si President Noy na sabi niya, kasi siya na mismo nagsabi. Sabi niya ho sa English, if I go home even for a day to Times Street in Quezon City, ngayon, sabi niya, now, I might not want to go back to Malacanang. Ganun ba? Sige nga, there. Uwi ka nga sa Times Street sa Malacanang, sa Quezon City, para huwag ka nang bumalik. Para na sa ganun, mabakante na yung Malacanang, para hindi na masyado mahirap linisin. So, dare ho yan. Dare natin. Let's dare the president, si President Noy, na, sige na, President. Uwi ka muna dyan sa Times Street. Para na sa ganun, wala ka na dyan sa Malacanang. Kasi kung wala ka sa Malacanang, at least, you know what, medyo mas magandang adjustment period mo. Pwede ka naman mag-opisina muna dyan sa Times Street. Kita mo si Digong sa Davao. So, ibig sabihin, bakante muna, neutral na yung Malacanang na yan. Para mawala na yung mga aswang dyan o yung mga multo raw naglalabasan. Sabi ho ng iba. Naniniwala ho ba kayo na dyan ho sa Malacanang daw may mga, kung mga super, okay, di ba na? Paranormal? sabi lang ho ng iba. Naniniwala ho ba kayo? Tell me, tweet us. Or if not, sige, try and make a comment sa Facebook ho namin. Anyway, eto, diretso na ho natin, let's leave Pinoy there. Alam nyo kasi, ito ho yung mga natitirang araw o mga susunod ho ng mga araw, linggo. Sasabihin na ho namin sa inyo mga bossing, Masirapan ako kasi pag may headset ako, tanggalin nga muna natin itong headset. Alam niyo mga bossing, kung sakaling iniisip po ni Pinoy na pag siya pumunta ng Times Street sa Quezon City, sa bahay niyo ho, baka hindi na raw siya bumalik na Malacanang, hindi na siya gaganahan, kahit isang araw lang, sabi niya. O siguro nga, dahil unang-una, kung makaapak siya sa bahay niya, nandun na yung comfort zone. Para si Digong, may comfort zone sa Davao. Kaya, maninibago ho siya. Maninibago ho siya kung sakaling bumalik na siya ng bahay niya, baka ayaw niya nang bumalik ng Malacanang. Anyway, nabibilang na lang yung araw. Katapusan ho ng Hunyo at 30. Ano mangyayari? Well, hindi na siyang presidente. Kaya alam niyo kung minsan kasi kung ikay just parang standby ka na lang, di ba? So ang dating mo niyan bilang pangulo, lame duck ka na lang. Parang transition na yan Kaya mahirap din ang situations ni Pinoy. Intindihin niyo mga bossing. Mahirap din kay Digong. Sinasanay niya, doon ho sa sinasabing comfort zone niya rin, ang Davao. Si Pinoy, ang comfort zone ni Pinoy, hindi sa Malacanang, sigurado ba talaga ang nagsasabi ito sa balita na Times Street? Alam ko, Hacienda Luisita ang Tarlac Nandun ang comfort zone. Siyempre, sa syudad dito Times Square. Times Street, Times Square. Pag sinabing Times Square, New York yun Doon ba siya magre-retire? Well, kung magre-retire ka as a citizen, mas maganda yung nakakarinig ka ng mga itirarit ng ibon nga dyan. Ganda kung minsan ayaw mo rin ganyan, tapos may kunting hangin ba? Kaya mo bang lagyan ng hangin? Ayaw kung minsan nahihip ng hangin. Isang narinig mo yung ibon yun. Tapos ikay nasa balcony mo lang kung nandiyan ka sa Hacienda Luisita. Makita mo yan, di ba? Ganyan ibon yan. Ganyan ibon sa itaas. Ang sarap dito sa taas. Nakikita natin si Citizen Noy. At least, nasasamahan na tayo. Sa bagay, meron din ganyang mga ibon sa Malacanang. Kaya tinitirador ata ng mga PSG niya Kaya ayaw na dumapo yung mga ibon ng mga ganyan. 16 after 10. Ginigising lang ho namin kayo mga bossing. Alright. Si Jake De Los Santos, sabi niyo, good morning Sir Ben, always listening, Bitag Live sa Taiwan.
Nakakawala ra ng homesick. Updated lahat sila news ng Pinas. Thanks. Sabi niya ho. Patrick Briones. Eto naman ho. Pag-greet, Boss Ben. Okay. Good morning, Patrick Briones. Pabati naman daw mga paalis na sa Bitag Farm. Well, kami ho, nagkakaroon ho ng attachment ho kasi sa Bitag Farm natin. I don't really know. Kasi ito ho, magiging insignificant na ho itong mga miyembro ng Bitag Farm ho namin. Do you know who the Bitag Farm, mga ano namin, mga, ito, Bitag has a little farm. Pakita yung sana, si Sacred Cow. Sacred Cow, sinasabi si Alan. Si Alan ho eh. Ayan, si Alan. Introducing Alan. Gusto mo naman? Siya rahoy magpapaalam na. At sa loob ng 6 na taon, siya ho'y nagpapasalamat na napasikat daw siya. Talagang sumikat siya. At nalagay sa mapa yung Tarlac. Yung kanyang farm doon na naging kontrobersyal. Ayun. Ngayon, kaya daw ho'y magsa-sign off na at hindi na mahipapakinggan kasi ala nang saysay at magre-retiro na rin siya. Kaya, Alan, what can you say? Maraming salamat. At kahit na papano siya ay sumikat sa mga bagay dito sa nababanggit. Dahil siya raw siya sa mga nagturo sa pagdating sa firing range. Siya raw ay shooting buddy. Kainuman, nung panahon pa na siya ay nasa presinto ng Tarlac, siya ay binibisita ni President Noy, sila ay naggigita-gitara, may dalang long neck at lapad. Pag wala sila magawa, kwentuhan to the max. Kaya nung siya naging presidente, si President Noy, napili siya, si Alan, kasi nabuo daw yung tiwala. Tuloy mo lang, Alan. At sa tagal ng panahon, yung tiwala na yun, siya ay napadpad sa Malacanang. Yan ang istorya ni Alan na siya ay nagpapaalam. Ang isang bagay na pinagsisisihan ni Alan sa loob ng 6 na taon, ay baka siya ay mawawala ng kanyang pensyon at benepisyo. Gawa na siya ay nalagay sa sentro ng kontrobersiya. At yung kontrobersiya na yan ay yung sa mga baril. Na kung kaya't mayroon siyang warrant of arrest at siya ay nagpiyansa. At walang katiyakan kung siya ay maghihimas ng rehas, ng matatabang rehas, na kung saan ay hindi pa alam dahil hinihilot niya pa raw sa sandigan bayan sa ombudsman. Alan, masyado kang madrama. Pinagpapaalam lang kita, ang dami pang mga speech. Sige na, sige. Ayaw ko kasi maging rude. What can you say? Last word, Alan. Sa iyong panunungkulan. Huling last word na lang. Maraming salamat. You're welcome. Okay. Si Alan ho, miyembro ng Bitag Farm. Now. Ito ho yung mga katsokaran ho natin. Hindi na siya salita. Si Edwin, nilabas si Edwin. Hello, Edwin. Kumusta ba ang Malacanang? All quiet na ba dyan? Napapansin ko, wala na masyado akong, wala ka na ata sa eksena. Dati, ikaw sa... nag-usap na ba kayo ni Panelo? Anong pagkakaiba mo kay itong... ito, I don't know, kung ito'y press secretary. Anong pinag-usapan ninyo ni Panelo? Wala akong pakialam. Okay. Dahil usapan ng mga spokesman. Okay. Hindi, bigyan mo lang kami kahit pa paano. Para naman medyo pagsabi, Edwin, sige na. Hindi mo makalimutan ang mga kung ano-anong mga lumabas dito sa aming programa. Tinawag ko kayong 3 monkeys. What you see, what you hear, leave it here.
ikaw naman kasi, nung nagkakaleche-leche yung lintik na ano na yan, na iya na yan, ang tanimbala, kung ano-ano mga sentro ng kontrobersiya, ikaw agad, defensa ka eh. Nagbigay ka ba ng tip yan kay Panelo? Siyempre, wala na akong pakialam. Oo. Okay. Si Alan, mga bossing, isa ho sa mga personality ho coming from the Bitag Farm will soon be signing off. Ako ho kasi, kung matutuloy ho mga bossing, ako ho alis at medyo magbabakasyon muna in the States for such a long time. Mababalik na ho kami mga July. By then, Presidente na si Duterte. So ako ho nagsasabi natin, ginag-gather na ho natin kasi ito na ho, mga outgoing na ho to eh. Ngayon, si Abigail, nakasama rin ni Alan dyan na matagal nang medyo tumahimik. Si Abigail. Ang hindi ko gustong-gusto ko dyan sa iyo, Abigail, ikaw ba, ready ka na rin? Okay, yung ribbon mo na yan. Yellow ribbon. Kita niyo kung kayo nanonood, ito yung parot na pula na nakaribon ng dilaw. Okay. Sige. Mawawala na rin ho to. Eventually, insignificant na ho yung papel ho ni Abigail. Okay? Isa pa. Ano natin dito sa ano ba yung pangalan na, nakalimutan ko na, kumusta ba yun si Janet. Si Janet, kumusta ba? Nasa kulungan pa rin ba? Janet. Mukhang mabubulok ka ata rin. Galit si Digong sa mga kurap-kurap, yung mga pidap na yan eh. Ay kumakausap na ba sa'yo? Mahirap na rumakit ngayon dahil iba ng sitwasyon. So, kumusta bang kulungan dyan? O sige, hayaan na kita. Ito ho, hindi mawawala to kasi susubaybayan ho natin ang mga kaganapan kung siya nga ba'y mananatili dyan sa kulungan. Gawa nga ng sinasabing PDAP. Si Janet ho yan, okay? And so far as we're concerned, yung si Rottweiler natin dyan. Sige. Ito. Okay, ito. Alam mo, ito si Rudy. Si Rudy, ito yung matapang nung araw. Kaya lang nagbago eh. Si Sunny to eh. Kilala niyo si Sunny? Ito yung pinakawalan noon na talagang bumula-bula ang bibig. Kumusta ka pa, Sunny? Ano balita ako na ikaw din nag-i-interview sa mga ganyan kung sinasabi just in case pa nag-utos si Digong na barilin? Babaril ba kung sino yun? Totoo. Talagang gusto mo talagang na-eksena ka, ha? Itutuloy mo ang iyong pagiging fiscalizer. Tama raw ako. Okay, Sunny T. Kilala si Sunny T. May nakita ka bang mga bank account kay Digong? Malalabas ba yun? Hindi na. Wala kang nakikitang kulay ng salapi. Okay. Sige. Yan ho'y mananatili si Sunny T. Okay? Alright? Yan ho, okay? So, yung iba ho, sila Kid, they will stay. Si Kid eh. Ito ho, pagdating ho rito sa DNR, siguraduhin ho natin yung mga toko, dapat hindi nuhuli yan. Yung bagong DNR, let's protect si Kid. Okay? Alright, Kid. Okay. Alright, sige. Hindi ka naman aalis, kasama ka pa rin eh, okay? May mga madadagdag ho tayo sa Bitag Farm ho rito dito sa Bitag Live ho natin, okay? Okay, sige na. Mag-Xbox na lang, sabi ni Josh Crucinto sa bahay sa Times. Good morning from Tacloban. Dapat diretso sa kulungan. Easy. Bukas Friday. So, kaya nga, dito pag-usapan ho natin. Ito hong estilo ni Duterte, ni Digong, incoming President-elect. Call him any way you want him. Presidente na ho yan. Soon to be President, still Mayor ng Davao. Yung estilo ho ni Digong, mga bossing, estilo, not Digong. Everybody's saying Digong, and somebody corrected it, says it must be pronounced as Digong. Okay, Digong. Estilo daw ni Digong, mga bossing, ay kung pag-uusapan at makikita ho ng mga kritiko ay yung press con. Iba ho yung estilo ng press con. No formalities.
free-flowing yung discussion. Walang script na sinusunod. Everything extemporaneous. Everything, so sinasabi ho natin since extemporaneous, everything is, kumbaga, kaya hindi po pwede mga ambush interview na yan. Kasi pauunlakan ka, magkikipag-engage sa iyo itong si President Digong. And I just do hope na, ewan ko, mananatili to. Dahil siguro, baka pagpasok niya sa Malacanang, may mga protocol, baka may mga protocol secretary siya dyan na in charge. I don't know. It's too early to say. Kasi maraming ho kasi nagbibigay ho ng kanilang mga kritiko, kanilang napapansin sa estilo ho ng sinasabing press con. Bihira namang iba dyan. Although yung iba nagsasabi na okay lang kasi simple lang eh. Simple lang yung press con. Walang formalities. Wala masyadong mga, kung ano-anong mga sabihin ho natin bago ka magtanong kailangan, ikaw next. Okay, you, introducing, okay ho rin yun. Pero dito ho kasi, free-flowing, siguro kasi hindi pa naman talaga official na nabibigyan na nag-uumpisa si President Digong, ano? So, once, tingnan lang ho natin kung magbabago. Tsaka, maganda ho rito, unscripted ho yung mga tanong. Kaya, unscripted din yung mga sagot, kasamang bulyaw doon. Kaya pag ikay balat sibuyas na mamamahayag na nandoon nagko-cover kay Digong, ewan ko kung matitinag kayo sa estilo ng pagsasagot. We're in the business of communication, and communication is always judged on the basis of tonality, the voice, and your body language. Medyo Tagalogin ho natin. Wala pa. Pag ang komunikasyon ho sa media talaga, may pinagbabasihan ho yung tono ng boses mo, at saka yung diin ng boses mo, at yung makikita sa pag-aasta ng iyong, facial expression, body language, mga gesture, kuminsan, yung snapping ng mga ganun na dating, hindi ba? Na kuminsan ang dating ay parang may pagka-pelosopo, pag hindi pelosopo, may pagka-suplado, at medyo may pagka-cynical. Naintindihan ba? Kuminsan may pagkaangas din na dating. So, itong mga bagay na to, basihan ho to sa sinasabing communication. You get it? So, kaya kung talagang titingnan ho natin, analyzing the president, the incoming President-elect Digong, ako ho kasi, kaya nagagawa ko to do the analysis kasi may basihan ho tayo. Look at this. If I were to analyze the situation doon ho sa Davao, the press con, pagbabasihan ho natin yung comparative analysis doon sa mga ginagawa ng mga iba na talagang sumusunod sa mga protocol at saka may sistema ho na hindi labo-labo mag-uunahan kasi ang question is asked by the basis na, hence, parang sa eskwela, sir, okay, next, okay ho yun, di ba? So, may basihan. So, pagbabasihan ako, kumpara ho natin yung pagkakaiba noon. So, magaganda ba? Who can say kung maganda o hindi? Kasi hindi pa natin talaga nakikita, hindi pa nabababad yung estilo. Kaya lang, may nagsasabing iba, nagumpisa. Dapa agad. Kasi walang kontrol. Anong kontrol? Sa pagtatanong, anong nakita niyo sa tanong? Yung sa journalist at saka sa media. Kaya nga, well, si Digong kasi, he says exactly what he wants to say. At maraming nasaktan na sa media. At yan ngayon, sa umpisa pa lang, first press con, issue agad yung media killing na parang hinihikayat na ang mga media daw parang okay lang na patayin. I don't think that's exactly what Digong is saying. He's just simply stating the fact doon sa kanyang, siguro yung kanyang pagbasihan o pinagbasihan at ang kanyang sinabi and during the unguarded moments. Kasi itong mga tanong na to are questions that are unscripted, extemporaneously asked. Kaya extemporaneous din yung sinasabing sagot. Nakuha niyo ba? Hindi pinaghandaan. Kaya there are gonna be a lot of unguarded moments. So maraming mga puwang dyan na hindi mo inaasahan dahil hindi ka nakahanda kung kaya't kuminsan ikaw, sa pananaw ng mga eksperto, sasablay. Okay? Pag ito'y patuloy na mangyayari, magiging hari ng sablay, si President Noy. Bossing, relax. Hindi ho natin
hindi ho natin pinaglalaroan yung presidente. Ang sinasabi lang ho natin, a little bit of a scoop. Ngayon, ang sinasabi lang ho natin dito mga bossing, marami hong magiging kritiko itong si Digong. At I'm sure, siguro pagpasok niya sa Malacanang, there will be changes. And I'm sure na medyo susundin niya yung mga protocols, yung mga sabihin ho natin yung formalities. Kasi si Digong, diretso ho siya. No formalities, no niceties, I'll say it when I wanna say it. Sabi niya, nagbago lang ang titulo mayor to president. So, from mayor to president, ganun pa rin yung bibig ko. Really now. But I'm sure na sigurado pagpasok niya siguro sa Malacanang, somehow, mag-a-adjust din yung si Digong. Kasi most of the time, marami ho kasi kuminsan na may misconstrued niya. Sinabi, remember sa balita doon, ilan ba nang napatay mo? Sabi niya, 1,800, darang everybody was taking it seriously. Nagpiesta ho yung mga kulay dilaw. So, it is a form of communication on the basis of tonality, as well as the basis of the voice and the body language. Read his lips and the substance of what he's saying, the context, maintindihan mo, if you know what those three elements of communication. Lamang analysis ho yan ni Bitag. Ngayon, sasablay ho ba si Digong? Well, he might, if it continues, but if there will be somebody who will come in and follow the protocol, and then eventually, pagpasok sa Malacanang, ibang usapan na yan. I know for sure na somehow, Digong will follow certain, siguro sabihin ho natin yung mga protocol na yan, protocol or guidelines, para hindi siya, well, malagay yan, parang pinapalakol ng taong bayan. Bigyan mo nga ako ng music dyan, ng nature, ng mga, sa hangin at saka yung ibon habang tayo nagbibigay rito ng okay, hayaan nyo lang ho yung kasi in-expect ho ni Pinoy ganyan ang dating ng kanyang retirement. Wala hong ganyan sa Times Street, ha? Sa Quezon City. Baka tiradurin ng mga bata, yan, mga pipit dyan. Sa hacienda, meron yan. So, sabi ni Vincent, mag-wheelchair na lang siya sa hacienda at mamimigay doon sa hacienda sa mga magsasaka. Okay. Sa Malacanang, walang mga ibon. At may multo. Sabi niya, June 30, aalis yung multo. Shut up. Okay, totoo, multo sa Malacanang. Okay. Mayang buntag, Sir Ben, ilang araw na silang matatapos ang, okay, ayoko nang basahin yan. Ang dami huto rito, mga bossing. You guys are enjoying this, huh? Ano bang hinahanap nyo rito? Entertainment value sa Bitag Live? We're supposed to be doing analysis on issues so give you discernment and you can be active and participate. Kaya alang, our direction determines our destination. Kung saan tayo patutungo, doon yung direction natin, doon tayo patutungo doon sa destination natin. Parang lumalabas, parang nag-i-enjoy kayo rito, people seem not to be serious about, mga pinag-uusapan. Okay, let me just go along and dance along with you dito. Sabi ho ni Bing Valencia, good morning, sir. Man, dapat huwag nang bumalik pag iniwan na. Kasi may virus doon. Yellow virus. Okay. Lalayas na rin. 6 years nagtitiis ang konsumisyon ng mga mamamayan. Cecilia, sabi sa Twitter ho to, malinis na siguro ang mga papeles dyan sa palasyo. Pinashred na nila. Sigurado maghapon lang. Mag-i-Xbox na sa Times Street. Easy. Si Ryzen, Sir Ben, mag-ingat ka kasi pumatay sila ng tao tulad ng mga magsasaka na tumututol sa mga gawain at pinatatahimik. Oo. Ako natatakot na. Dito hadlok na ko kaayo. Dagan ako siguro. Adto na ako dito sa bukid na lang. Sino natatakot? Wala akong pakialam. Si Bitag matatakot. Ako ho kasi mga bossing, basta nagsasabi ka ng katotohanan and just a little fun, why would I be afraid? Wala naman akong kinikilan, wala naman akong tinatanggap. At hindi naman ako bumibira sa personal, bagkos doon sa trabaho lamang. But get the difference. Isa ho ako sa pwedeng targetin ho kahit sino. Well, targetin nyo kasi ako marunong manlaban.
Pabilisan na lang yan. Pabilisan ng bunot. Pabilisan ng putok. I can do a triple tap or a quadruple tap. Pwede natin gawin yan. And, 30 bullets per second. O sige, paano yun? Full auto na pala. Ang ibig sabihin mga bossing, marunong kong lumaban sa katotohanan. Yung ako'y naaawa ho sa ibang mga kapatid natin sa industrial media na pagsasabi ng totoong ilan, nalalagay sa kapahamakan. Subalit ang ganitong klaseng trabaho talagang very risky. And I wish na sana dito ho yung mga task force to protect the journalist. Ako ho'y nananawagan for one, bantayan. At kung kinakailangan, ang mga journalists din, lalo-lalo na yung mga hard hitters, you better start practicing how to shoot. You better how to defend yourself and carry. Magdala kayo ng backup ninyo. Huwag kayong mahiyang. Akala ko ba matapang ka? Ang dami rin siya sabi sa akin, Ben Tulfo, akala ba matapang ka? Mabuti sana kung 1-on-1 ang labanan, patas. Paano kung 4-on-1? Di ba? Kaya nga, kung ako magdadala, full auto na pistol na from the hips, I can shoot. Ganun lang, diretso. Talo yan. Oh. Kaya mo? Sige nga. Tingnan na. Wala yan. Ako naman papalagay. Oh, tapos ka. Tapos na yan. 30 bullets a second lang yan. Yeah? Okay. Yun ang sinasabing tech. Makakalintek-lintek. Tech 9. Okay. Good morning, sir, man. For what? Magstay pa sa palasyo. Okay, bahala na ako kayo. Sige, okay. Anyway, mga bossing, at 10:46, pag-usapan ho natin ibang bagay. No? Oh, serious naman to mga bossing. No? Okay, anyway, let's talk about this very seriously. Alam nyo, nung panahon ho, ito ho naging mainit na issue ho to sa SSS. Ayun ho mga nag-retired, na inaasam-asam ho nila sa kanilang twilight years and their retirement, golden years to twilight years. Anong ibig sabihin, 55 pataas, nagre-retiro na sila matapos ang mahabang kanilang pagsiservisyo sa anumang sektor, lalo-lalo na pagiging pribado, na sila ho'y may matatanggap kahit na papano. Pinagkait ho ng sinasabing mama sa palasyo na mahilig ng Xbox. Binito niya ho Yun hong sinasabing 2,000 pesos na dapat dagdagan, approve naman ho doon sa mga sa Kongreso Approve din ho sa Senado. Pagdating ho doon sa Xbox, pagdating ho sa Malacanang, hindi pa pwede. Oh, di ba? So ngayon, sabi ni Digong, ito ho, bibigay ni Digong daw yung 2,000 pesos pension hike na binito ho ng Pinoy noong Enero. O, yun naman pa, hindi na daw kinakailangan congressional hearing. Inaprubahan ho yan naman kongreso, ng kongresista tsaka mga senador Sino bang kumontra? Sino pa? Anyway, pasalamat ho tayo ngayon na looking forward to yung mga retired at yung medyo, maladagdagan ho ng 2,000 piso ho. Sabi ho ni President Digong, at ito'y babantayan ho natin. Sino ba naman ang ayaw? This is good. This one is good. Kahit na ho ako magkano lang ba naman 2,000 piso dadagdag mo sa mga retirado na yan? Ano mong bibili mo sa 2,000? Sabi nga ni President Digong, tignan niyo mga medicine ang bibilhin niya, yung mga hypertension, hindi ba diabetes, yung mga bagay na mini-maintain mo. Sinabi pa nga ni Digong dito, alam na alam niya Pag kayo umabot ng 50, pataas na yan, maglalabasan yung mga sakit na yan kung ano yung namana mo by the genes ng magulang mo. So, therefore, magme-maintain ka. Kung ganun lang ang pera mo, paano ka makakabili ng medisina? Way to go, President Digong. You said it right. Habang sinasabi mo yan, I know, nalululuha yung ibang mga, tears of joy para doon ho sa mga matatanda na retired na para bang this time, Sus Mariosep, na magiging masaya ho sila sa sinasabi. Sana mapatupad to. So therefore, yan ho magandang, that's the good news. The good news is, hindi na kailangan ng congressional approval dyan, sabi ni President Noy, let's just get it on. Okay. Hindi ho siya naniniwala ng mga congressional action na yan dahil aprobado naman yan Sino bang kumontra niyan? Get it? Sir Ben, yan ang gusto ko sa mga media para sa ratings is not just giving in what they want. Sabi ko nito nga, tama ka Sir Ben. Sanay kami dyan kay Mayor President Duterte.
Okay, sabi, isa sa mga masyadong ma-express sarili, di niya masyadong ma-express sarili, si Digong daw to, ano, sa Tagalog. So, yung iba, na misinterpret ho. Okay. Okay. Pag ikay communicator, if you're in the business of communication as a media, you need to understand, yung sinasabi ho natin, the three elements. Well, the tonality, the voice, and the facial expression, let alone the way you express yourself. Language. Alright, anyway, kasi yan ang magiging basihan ho eh. Medyo malalim ho ba? One of these days, explain ko ho yan. For now, wag ho muna tayo dyan. Ba't parang namamaos ako ah? Parang tumitira naman natang allergy. Okay, anyway, forget about it. Okay, payback tawag dyan sa mga, kumbaga, boomerang, mga bleeding hearts kung nakaraang kampanya, siga, gaba sa inyo, sabi ho ni Aldo Har. Hindi naman nila lahat, Sir Ben, sabi niya, most are clean. Okay, Digong to, ano? But some nababayaran, yung iba nababayaran kaya napapatay. Okay, I will not make any comment on that one. Let me just stay in the center. Okay, sige, Rene Petagara Nilomida. Tama po yan, parang kasi Digong. What you see is what you get. Dapat sila masanay. Tamaan mga guilty. Kagaya ng ibang media, organization, corrupt ata, yung mga ngumangaw-ngaw at may mga plano pang i-boycott si Mayor Digong. Sir Ben, sabi ho dito, ganyan naman ang gusto ng media, may mga pifiestahan sila. Si Olivares, sabi ho, dami talaga napikon, lalo na yung mga ibang media. Okay, at executive order can do, sabi ho ni Jake Biaco, dito ho sinasabi ho ng, ng dun sa SSS at 2,000 pension. Sir Ben, listening abroad, ang saya ng animal mo ha, favorite ko si Edwin and the monkey at Sunny the dog. Okay. So, ito ho yung mga respond ho sa atin. Okay, ano pa? Magandang balita yan, Sir Ben, nakabubuti po talaga. Doon ho sa siguro, yung sinasabi niya ho rito, hindi masyadong malinaw dito sinasabi ni Yazeb. I don't know what he's saying. Kay Pinoy, na wag nang bumalik. Okay, Pinoy pa rin. We're talking about SSS. Why you stop giving me Pinoy's response? Wala ba tayong mga SSS dyan? I know, marami pati yung sa iba. Si Pinoy na lang lagi, mauubos ng oras natin dito. Lahat ng daming, I don't know if they're, okay, pabao natin lang kay Pinoy ito eh. Mga bossing. Yung nabasa lang ho natin. Okay. Sana matingnan din ang kalokohan sa SSS at GSIS. Good morning, Sir Ben. Hindi ko napansin Bitag Live pala ng nagluluto po kasi ako. Nagtatakbo ako agad sa TV para maghintay sa totoo at hindi bias ang pinaparating nyo sa amin sa Bitag Live. Thank you, Pogi po ni Sir Ben. Thank you. Alam ko, Joby, ikaw naman, you're also good looking. Sangayon ako sa increase ng SSS pension, pero excited din ako. Saan kukunin yung budget? Malaki po kasi. Pero I know President Digong. Okay. I mean, trust. Unfair sa mga, sabi ho rito, sa mga Benito. Anong yung Benito? Tapos yung mga exec sa SSS, tataasan ng sahod, unfair. Pagtatadyakan kaya natin yung mga putok sa buho, mga executive na yan ng SSS na yan. Ang kakapal na mukha nyo, gusto nyo pang magpataas? Ano bang ginawa ninyo? Kumag pala kayo eh. Sabi ni Jojo, Idol Ben, you're so funny. I enjoy watching you. Nice topic. Or just having fun. Let alone na sumasabay ho tayo dun sa trending topics. And so that's what we're doing dito sa atin. Si Anatan, matagal na dapat ginawa taasan ng pension ng mga matatanda. Hindi pa, sana dahil hindi na pinahirapan. Kunin yung doon sa matuwid na daan. Let me just, pag binabilis mo kasi, pinabilisan mo. Matuwid na daan. Ayun, sige. Erminia Isabel, sabi ho dito, good morning, Sir Ben. Nakaka-inspire po laging news ng TV5. Thank you, TV5 News. Very good ang TV5 News. All action news in the morning. Action sa tanghali, action prime, action sa gabi. Action news, action. Dito ho sa TV5. We love you guys. We love you too, guys. God bless. 10:55. Yun ang ating oras ngayon, and at the same time, just in case hindi nyo na kompleto, I'd like to, I have to be honest with you guys.
itong topic ho namin, limited. It's not as deep as maraming issue. O kami ho'y we'll make it up tomorrow and do better job sa ginagawa ho namin. Kung sakaling nakita niyo we're playing a little bit, it's because to take away the stress. Kung sasabay pa ho tayo sa mga issue ng mga balita ho dyan, lalo-lalo na doon sa mga galit na ho ng mga kapatid namin sa industriya media, hindi na ho ako sasabay. Ayoko na ho dagdagan pa. Ako ho, naniniwala ho kasi, I believe, ito ho yung sinasabi ko na wala pa ho si Lene, hindi pa ho nananalong Vice President. We can both agree, okay? We can both disagree agreeably. Disagree agreeably. Lahat naman tayo kung minsan di magtutugma yung ating mga pananaw, ating prinsipyo, ating mga bagay na kung paano natin, sa anumang bagay na yan, gusto nating mangyari. So, maaring hindi tayo tutugma sa bawat isa. Magkakapareho yung ating mga pananaw at ang gusto nating mangyari. Subalit, kung hindi man tayo magkakaintindihan, we still end up agreeably. Ibig sabihin, pagrespeto ho sa mga bagay na kung minsan na hindi magkaparehong pananaw. Yan ho'y sinasabing saysay ho ng demokrasya kung kaya't yung malayang pamamahayag kinakailangan. Huwag na ho sana mangyari yung hindi pagiging malayang pamamahayag mo kung tinatago naman yung impormasyon na karapatan ho ng taong bayang malaman ay tinatago. Bakit tinatago? Yun hong dahilan kung bakit ho yung mga dilaw na buysito at binasura ng taong bayan. Kasi kapag hindi mo pinagkaitan mo ho yung taong bayan sa mga impormasyon na dapat nila malaman dahil itong mga putok sa buho na to dapat naninilbihan sa atin dahil tayo, sabi nila, tayo ang boss nila, hindi ba? Ano sinasabi ng mama? Tayo ang boss. Shut up! Get out! Just go home! Di ba? Di ba? Ngayon, paano mo masasabi? Pakiulit nga. Kayo ang boss. Paano mo masabing boss nyo kami? Tinatago niyo yung mga impormasyon. Kaya yung mga pondong dapat malaman ni Juan de la Cruz sa mga rehiyon, sa mga probinsya, sa munisipyo, sa syudad, na dapat binabantayan ni Juan de la Cruz kasi pera ng taong bayan, galing sa buwis yan. Subalit, pinagkakait niyo ang impormasyon, tinatago ninyo, ang dami pa kayong mga ek-ek. Palibhasa, meron kayong sinasabing kulay yellow attitude kung kaya't nahihirapan. Kahit na kami sa media kung paano namin hanapin yung mga impormasyon, kinakailangan pa itong mga sangkaterbang mga putok sa buho mga congressman na marami pang sinasabi. Kinakailangan bago natin ganito, isabay natin to. May package deal ba yan? Karapatan ni Juan de la Cruz malaman yung freedom of information para sa tao ho yan. Maliban na lamang kung yung mga impormasyon na yan ay of national interest, of national security. So, national security ang nakasalalay dyan na hindi dapat ilantad. Maintindihan ho natin yan. Pero yung mga bagay na alang-alang sa taong bayan, itinago ninyo. Normally, tinatago ninyo, kapalpakan ninyo eh. Yung mga pondo. Yung hindi lang dyan, pati yung mga desisyon ninyo. Tapos, ang gagaling ninyo magsalita at magpaliwanag. Ang gagaling nyo sabihin, nagantay pa kayo ng 10 taon. Pagkatapos yung mga 10 taon na nawala sa inyo, pinagkait kayo sa inyo. Din sa sinasabing maliit na alin na nakakulong na ngayon dyan pa rin, nagmamakaawang umalis na dyan sa veterans. 10 taon, sinasabing golden years na sinasabing si Marcos, hindi pa pwede bumalik yan. Who said that? Who said that? Tugtugin mo na umpisa, start to finish yung hari ng sablay.